Nakakatuwa naman kasi ito lang nakikita natin sa pictures, but we're finally here. Kita na dito yung Washington Monument to. Ayun no. Ayan. Ayan. Kita na natin yung White House. So dyan nakatira si Trump. What you can do dito sa Washington DC ay mag-explore ng different Smithsonian museums kasi libre guys, as in. First time ko makita ng totoong dinosaur. As in. We've finally arrived in Washington DC. Nakarating tayo dito guys ng 11:20. Na-delay siya because of the storm. Una nating train, mabagal. But it's okay. At least we arrive safely. Tara guys, let's explore. So kumbaga may half day na lang tayo to explore DC. So ito yung Washington Union Station. I think pwede tayo mag-lunch dito. Kasi around 11:30ish na. Nakakaloka yung tumapat talaga yung storm sa kung kailan tayo nagpunta dito sa DC. So yung plano talaga natin, recap, 3 full days sa New York, 3 days and 4 nights. Full day dito sa DC. Pero ayun, half day na lang tayo for today's video. Tapos punta tayong Virginia at matulog tayo sa bahay ng tita ko. Ang pangit na pala ng ano. Ang pangit ng gumaganito yung mic. Pero mag-overnight tayo sa Virginia guys, sa tita ko. Okay? And then tomorrow may flight na tayo to Mexico from Washington Dulles Airport, kung tamang pronunciation ko. So doon nagtatrabaho yung tita ko, trabaho siya sa isang airline. Hanap tayo ng makakainan. Yung Union Station naman, like pagkababa nyo from the Amtrak, pag galing kayong New York like me, itong bubungad. So mga shops, kainan, okay, may souvenir. Ay joke, hindi pala yung souvenir shop. Parang convenience store. Grabe. I'm happy that we made it alive here sa Washington DC. May mga cafes. Nandun yung main hall. Hanap tayo guys ng luggage storage. Actually meron naman daw. Tinanong natin sa staff dito ng Amtrak. Kasi syempre mag-explore tayo. Iwan lang muna natin yung luggage natin. Okay? Dito guys yung baggage storage sa may gate A. Uy, Miss Baro, favorite ko yun nung college. Alright, for information, may bag storage. $10 per item for Amtrak ticket holders. Hello! We'll store my baggage. Should I just show you my ticket? How much, sir? Yes. Alright, so it's $10, right? Dito yung area ng bag storage. Nagbayad tayo ng $20 kasi yung backpack ko tapos yung maleta ko. So, $10 kapag may Amtrak, MARC, and VRE, MARC and VRE tickets kayo, okay? So, ako, since nag-Amtrak tayo kanina, diba? Naka-discount tayo. Magkano bang $20? 1,165 pesos. Ayun. Mas mahal pa yung luggage storage natin versus sa actual ticket natin, nasa 900 plus lang. But, it's okay. At least secured yung bag natin dyan at hindi tayo magbibit-bit ng gamit, diba? So tara guys, let's find food kasi gutom na tayo. Nasa anong oras? Alas 12 na. Wait, yung ano pala, yung luggage storage, card lang ina-accept nila ha? Walang cash. So ito yung nakakatuwa sa solo trip. Okay lang pag madali tayo, diba? Wala tayong isiping ibang kasama na baka maburyo, ganun. So solo trip pala tayo guys, okay? For today's video. I mean for this US trip, Mexico trip, ano tayo? Solo trip. In-insert lang natin to before our business trip next week. So nag-decide tayo kasi sayang naman, diba? Nandito na din naman tayo sa US, why not explore on our own? Meron ditong mga souvenir guys. So ito Washington DC na sweatshirt. Nasa $35. So ano siya? Nasa 2,037. Pag regular price naman, around $20 siya. Magkano bang $20 kung isa lang? 1,164 pesos. 0.50 pesos. Nasa 348.77
yung ref magnet nila. May mga keychain din. Yung keychain nasa 11.99. So, times 2 natin. So, around 600 to 700 yan. May tindahan ng chocolate at mukhang masarap. My gosh. Okay, hanggang tingin lang tayo. Kasi totoong pagkain yung kakainin natin. I mean, meal. Google Maps lang pala yung gamit natin, okay? So ito, sinesearch natin kung anong sasakyan natin papunta sa Dulles International Airport. Kung nasaan yung nanang ko, Nanang Debbie. So ito, dito din tayo sasakay guys, sa Union Station. Oh my goodness, nagbabasa lang tayo ng facts about Union Station. Ito yung bumungad sa atin, 1 man killed in Union Station, garage shooting. Nakakatakot naman. Pero slightly binasa ko, magkakilala daw yung suspect, pati yung biktima. Hey, grabe. Katakot. Rest in peace po. Oh my gosh. Kaya minsan katakot din yung US, no? US Dream Homes. Parang yung violence, wild. Tara guys, tingnan natin yung main hall nila. Oh wow. Ang ganda naman. At ang pogi ni Kuyang dumaan. Pero guys, ang ganda. Look. Ang ganda ng ano nila, no? Ang ganda ng mga major na terminal or stations na pinupuntan natin. Yung Grand Central Terminal. Tapos ito, isa din to sa busiest na railroad station in North America. So, 10th busiest. Ganda. Tapos, ito din guys, yung headquarters ng Amtrak, yung train na sinakyan natin, Washington, D.C. Grabe, nakaka-amaze lang makatapak sa mga ganitong lugar. Diba? Sbarro na lang tayo guys. Tikman natin Sbarro mismo dito sa US. Gusto ko rin ng big city. One big city. One like that. Yeah. Small. Sarap. Gutom na ako. Yes. Thank you. Yung total bill natin for the food, pizza, big city, and strawberry lemonade, nasa 1,087.53 pesos. Nakaka 2,000 na tayo guys. Hindi pa tayo nakakalabas ng station. But it's okay. Gutom ako eh. May times na iniisip ko talaga, tulad ng sinasabi ng friends ko, di dapat natin tinitipid mga sarili natin sa pagkain. Deserve ko to. And favorite ko talaga yung Sbarro. Alam to ng mga friends ko sa UP. May Sbarro sa UP Town Center. Tapos kapag magde-decide kaming kumain, yun din laging ni-recommend ko Sbarro. Kasi may time nun na mura yung pizza. I think nasa 50 pesos or 99. Basta ganun. Sarap guys. Damang-dama ko yung cheese. Charing. Yung texture ng crust guys, solid. The crust is giving. Tingnan nyo naman yung baked ziti. Oh my gosh. Yung cheese. Sarap nito. Busog na tayo. Una nating pupuntahan, of course, ay yung White House. Kasi alam naman nating lahat na ang Washington, D.C., it's home to the White House. Kailangan nating mahanap itong red line dito sa Union Station. Gagamayin ko pa lang kung paano yung transportation dito. Pero napanood ko, kailangan bumili ng card. Grabe. Puting-puti. Puting-puting paligid. Tas dami rin palang homeless dito guys. Just like in New York. May mga nakakasalubong tayong homeless. Alam yung pagala-gala lang. Tapos, sabi ni Ate Cha na na-meet natin sa New York, huwag nyo lang papansinin. Kasi kung pansinin nyo, malata nilang tourist kayo. Tapos baka pag-initan kayo, pagdiskitahan.
Gusto ko lang pakita yung labas ng Union Station. It's a winter wonderland. Paglabas nyo guys from the Amtrak, kung nag-Amtrak din kayo, to the right ay yung metro. Di ko talaga 100% sure kung dito dapat tayo pupunta, okay? So they have the all-day pass, which is $13.50, or you 30? can add 13. 13. Yeah, or you can add like $15, $10 to the card and just go as you go. You pay. How much is the minimum, like, per way? The minimum. So, like, where are you going right now? What station? I'm going to the White House there. I guess Farragut West. It's $2.25 to get there. Okay. Yeah, if you purchase single card and then add the value, and then how much do you want to put on the card? Okay. I'll just compute first. 8.5. So it's $10.05. Okay. Oh, okay. Okay, so I paid cash. Oh, so this is the change. Yeah, and then it's dollar quarters, so they're dollars. Yeah, so make sure you use them as dollars, not regular 25 cents. Yeah. Thank you so much. You're so good. Yeah. Alright, kumuha tayo ng card, guys. Let's go. There, to the right. Let's go. Okay guys, to summarize, merong mga machine doon. Meron silang alipas na 13 point something dollars. Pero hindi natin in-avail kasi ilang oras lang naman tayo dito. And nakaset na naman yung utak ko sa kung saan tayo pupunta. So it's the White House, the National Museum. Nakaset na rin naman kasing mind ko kung saan tayo pupunta. May machine doon guys where you can get your card. So nagbayad ako via cash. Okay, first time natin gumamit ng cash kasi hindi binabasa yung C-Bank card ko. Alright, dito na tayo guys sa Farragut North. So dito yung baba natin at lakad na lang tayo papuntang White House. Ooh. We tap again for the exit. Okay. Ninibago ako guys kasi sa New York, ano lang talaga, debit card lang yung gamit natin. Kaya first time kong gumastos ng cash. And my entire trip, nakamask ako. Basta nasa subway, madalas nagmamask ako guys. Kit tayo. At pwede na din pala kayo magbayad through your iPhone. Add smart tip to Apple Wallet today. Ayan. Pero kanina kasi nahirapan ako paano i-navigate, pati yung nag-a-assist. So nag-cash na lang tayo. Souvenir na natin to guys. Sabi dito, babaybayin natin yung Connecticut NW. Tapos ito, tingnan natin yung signs. May nakasulat ditong Connecticut. Okay? So I think ito na yung babaybayin natin. Connecticut. Here. Let's tawid. Umaambon guys. O diba? Covered na covered tayo. So mga 11-minute walk from the Farragut Station sa likod, papuntang White House. Sundin lang natin yung Google Maps. This is the key to success. Tingnan nyo, it's winter. May mga niebe pa. Niebe! Tapos, guys, di uso yung payong dito. Walang nagpapayong. Puro naka-jacket lang. Waray-waray lat makakagetsin eh. Kitaan na good. Fius is here. May dako no Fius didi guys. Washington DC. Fius. Dolat nga Fius. Charing. Charing. Huwag tayong mang-shame ng mga Fius. Farragut Square. Sino ba si Farragut? Search ko nga. Siya ay isang US Navy. Okay? Noong 1800s. Lumaban sa American Civil War. Si Farragut. Grabe yung snow, oh. Pwede nang gumawa ng
Halo-halo. Build a snowman. Wait, ang lalim na. Char. Ang lalim na, guys. Balik tayo. Cool. Parang mas laid back. Hindi lang parang, mas laid back, guys, yung Washington DC versus New York. At mas maraming skyscraper sa New York versus WBC, White Blood Cells, Washington DC. May poging pulis doon na pinagtanungan natin kung nasa yung White House. Helpful naman siya. So 17th daw, 17th tayo pupunta, yung tatakin natin kasi nandun daw yung magandang view ng White House. Alright? Let's go. It's always nice to travel solo kasi napipilitan talaga tayong magtanong, coming out of your comfort zone. Charing. Natry nyo na ba mag-solo travel? Kumusta? Enjoy nyo ba? Ako pang ilan ko na ba to? 1, 2, 3. I think pang 4th ko na solo trip. And okay lang naman kasi very spontaneous ako sa person. But of course, it's also fun to be with friends, right? And family. Ito na dito, 17th Street. Enjoy din ako maglakad-lakad. Pag naglalakad-lakad, mas na-immerse tayo sa places, di ba? Travel like a local, ganun. Kahapon, nasa New York tayo. Bumili tayo ng mga pasalubong, guys, sa Trader Joe. Tapos may New Yorker tayong ate, si Ate Cha, na nurse sa New York. Sabi niya, doon daw talaga namimiling locals. Tapos okay, maganda. Wala yung mga items doon, mga chocolates na mura, $1.99 or around 115 pesos. Dito, gusto ko din bumili ng souvenir dito, kahit ref magnet tapos display lang. As a sentimental person, na gustong nare-remind lagi sa travels niya. Every time I see the souvenirs, ganun, naka-display sa bahay. More lakad tayo. Pwede rin ata kayo dito mag-scooter like this. Pero make sure na comfortable kayo dyan, ah. Ang ganda naman ito, guys. Ang ganda ng architecture. Di ko sure kung part na to ng White House. Yung gusto ko makita yung facade mismo eh. Yung nakita lang natin sa pictures or sa, sa libro or sa news, sa internet. Yan. Yung linyahan natin dati, sa TV ko lang to nakikita. Ngayon kasama ng internet, diba? Kasi dami na rin naman nakapag-travel na, makakilala natin. Kita ko to sa internet, nakita ko sa post niya. Dati kasi, syempre, I think the traveling the world has become more accessible na mas marami ng airlines, nagpapapromo yung mga airlines, dami ng options. Pero syempre, ang mahal pa rin ng US in general for me. Pamasahe pa lang ang mahal na. Yung total pamasahe ko atay nasa 200,000. Pero hindi akong nagbayad, guys. Kasi officially, yung US natin talaga ay business trip originally. Tapos sagot yung airfare. Sa business trip natin, sagot naman lahat, pati hotel. So itong pagsa-side trip natin sa Washington DC, sagot natin to. Siyempre, hindi naman to business trip. Ang lala siguro ng snowfall dito kagabi or kanina. Ang kapal, no? Ang cute naman ni Kuya. Google Maps ulit, guys, yung BFF natin para makita yung landmarks. Ito, Washington Monument, yung, alam niyo yung mahaba na na structure. So itong binabaybay natin, ito yung nireko nung security na pasukan natin. Kita na dito yung Washington Monument, to. Nakakatuwa naman kasi
Ito lang nakikita natin sa pictures, but we're finally here. Ito, tingnan nyo, yung Washington Monument. So, nung itinayo yan guys, nung 1800s, yan yung pinaka matayog, the tallest building in the world nung nakumpleto siya. Tapos currently, tallest structure in Washington, D.C. Na-mention ko na kanina na parang wala tayong masyadong makitang, or walang at all, skyscraper. So, wow! Yan ay dedicated para kay George Washington, the first president of the United States of America. Tapos, yan, para naman kita din yung mukha ko. Charing. Tapos yan guys ay nasa 555 feet yung tangkad niya. As in, tapos it took about 40 years para makomplete yung construction niyan. Maglalobat na pala ako. Namumula na yung aking DJI. Ito na yung White House in front of us. Tinatry ko kasing i-zoom kasi di masyadong kita. Ayun no? Ayan. Ayan. Kita na natin yung White House. So dyan nakatira si Trump. Okay? Yung White House talaga, yan yung official residence and workplace nung presidente ng United States of America and his family. Tapos, yan daw guys ay may more than 130 plus rooms. Tapos may 6 floors yan para sa mga bisita, ganyan. Okay? So, itong kung nasaan tayo ngayon, this is a park na punong-puno ng kasaysayan ng Amerika. Grabe. So, may iba't ibang monuments around, mga museum around, mga naka-tour group. Mas bet ko talaga yung DIY para at least pwede tayong magtagal sa isang spot. Medyo ayoko din ng minamadali kasi gusto kong ninanamnam yung location. Pero may advantages din naman yung mga tours. For example, convenience, tapos mas nalalaman mo talaga yung history ng isang place, context ng mga yung bagay-bagay sa paligid kapag may tour guide. Although, ano naman ngayon, mabilis na lang ngayon mag-travel guys at malaman yung mga bagay-bagay kasi may internet na. So ako, every time nagpupunta ko sa isang spot, sinesearch ko talaga muna yung history para na-appreciate ko kapag nandun na ako. Ito, tinitingnan lang natin yung White House. Wala masyadong tao ngayon. Feeling ko konti lang yung tao ngayon. It's because, again, may storm. Matapang tayong nilalang. Matapang tayong nilalang na pinush pa natin talaga to. Tara, ikot pa tayo. Sa mga solo travels talaga natin makikita talaga yung kabutihan ng mga tao. Kasi kanina nagse-selfie lang ako. Tapos may lumapit na Japanese. Alam kong Japanese kasi nagpa-picture siya sa akin. Tapos yung phone niya Japanese na letters. Nilapitan niya ako guys. Tapos sabi niya, do you want a picture? Video? Tapos sure. Tapos pinicturean ko rin siya. So ganito ang kalakalan kapag solo trip guys. Huwag kayong mahihiyang lumapit sa tao at magtanong kung gusto nila ng picture. Okay? This is actually a park and it's called National Mall. Hindi naman siya mall, pero yun yung tawag sa kanya, National Mall. Sa area na to, diba, dito nangyayari yung mga protest, mga political movements. Dito ina-exercise yung democracy ng mga tao. Pwede pala guys pumasok dyan sa monument and may ticket lang para makapasok dyan. Ay, tara, umuulan. So may tinatawag guys dito na mga Smithsonian Museums. Smithsonian Museum, yan yung mga kadalasan libre dito sa may National Mall, around the National Mall area. Pag sinabing National Mall, again, yung area nitong Washington Monument, okay? So gusto kong puntahan ngayon yung Museum of Natural History. Tara.
Ito na daw yung pinaka-prominent sa lahat ng Smithsonian Museum. National Museum of Natural History. Mic test, 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 mic test. Hello, 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 hello. Mic test, mic test, mic test, mic test, mic test, mic test. Napakasyunga ko. Na-disconnect kanina guys yung microphone. Kaya baka mahina yung audio. Okay? Nung ibang parts. Pagtiisan nyo lang po muna. National Museum of Natural History. Unang bungad sa atin pag-akyat. Albatros. Starfish. I think mga totoo naman to guys. Mga na-preserve, no? Kasi binasa ko, marami naman talaga dito sa loob ng museum. Hindi sila replica but true. Pero meron daw talaga iba na replica lang. May video dito guys ng evolution ng whales. So we are reminded today na yung whales guys, hindi sila fish kundi mammals. Na yung ancestors daw ay nanirahan sa land. The global ocean system. Amazing. Very visual. Dambuhalang elephant, the skin is real daw. Yan, the skin is real. Ganito siya kalaki. Pati yung size niya, it's real. But not everything ay na-preserve talaga. Pero ganito siya kalaki. Wow, dambuhala. Never pa ako nakita ng elephant, guys. Pero ang laki nito. Feeling ko naman hindi ganito kalaki yung mga elephant sa Thailand. Elephants in danger. Your choice make a difference. What you can do dito sa Washington, D.C. ay mag-explore ng different Smithsonian museums. Kasi libre, guys. As in, nakapasok tayo ng free. Nakakatuwa. At ang daming interesting stuff dito. Ito yung pinakagusto kong pasukan dito. Ito yung tinatawag na David H. Koch. Or kung tama bang pronunciation ko, baka mali. Hall of Fossils Deep Time. Sa area na to guys, makita natin yung iba't ibang dinosaur fossils, artifacts. Tapos, dito natin makikita talaga yung pinaka simula ng buhay sa mundo. Kaya siya deep time. Clear ba? Clear ba ako mag-discuss, guys? Feeling ko ang lutang. Hapon na rin eh. Hapon na rin. Early pa tayo kanina, 'di ba? Mga 5 AM. Actually, di tayo natulog. Nakatulog lang ako. Hindi ako natulog nung gabi, nung madaling araw. Nakatulog lang ako ng konti sa train. Pero ito, tingnan natin. Last American dinosaurs. Did you know guys na yung worst extinction ever in history happened 252 million years ago? So it was due to multiple volcanic eruptions. Tapos yung toxic gases na-release sa atmosphere yung pumatay sa mga living things before. Look. Behind me is a real dinosaur. So totoong fossil siya ng dinosaur, hindi siya replica. So, na-discover siya ni fossil collector Marshall Felch in Colorado. Kung saan siya na-discover, ang dami din daw doon na-discover na fossils ng dinosaurs. Like thousands of dinosaur bones. First time ko makita ng totoong dinosaur. As in, at dito pa sa US. Nakakatakot naman guys. Yung volcanic events daw yung nagkokos talaga ng mass extinction. So nakakatakot din pala talaga yung mga pagputok ng bulkan. Uy, ang lala nito guys. Ang laki. So they started displaying this noong 1931 pa. Okay? Pero nabuo lang talaga siya ng ganito
noong 2019. So may parts dito guys na totoo. Ayan. Malaking part naman guys yung totoo. Yan no. Yung naka-yellow, yan yung cast. Yung puti, yan yung totoo. Wild. So, imagine, ganito kalaki yung dinosaurs before. Girl, matatapakan tayo. Parang wala nang ganyang kalaking hayop ngayon, no? Footprint ng dinosaur. Hand and footprint. One of the oldest and most complete fossil na Homo sapiens skull na na-discover guys from Africa. So about 39,000 to 33 years old. Grabe. Ito naman China. Bakit hindi siya singkit? Charing. 68,000 years old. My gosh. Morocco. 300,000 years old. Ito from Malaysia. Interesting. 10,363 carats diamond. Alright. Ayan, ganyan laging sinasabi ko. Alright. Kapag patapos na nga yung vlog na to. And yung last stop natin talaga dito sa Washington DC ay itong National Museum of Natural History. Yun. And ito din yung pinaka binibisita na museum talaga ng tourists among the Smithsonian's Museum na nandito sa Washington DC. And sulit siya for me, napuntahan, wala namang bayad dito. Kasi ang dami kong natutunan in a short span of time. I think ideal dito na half day para ma-immerse talaga kayo at may matutunan kayo. Hindi lang yung puro tingin-tingin lang sa kung ano man yung naka-display. Pero understanding its history, 'di ba, yung konteksto ng mga bagay-bagay, ito yung lang yung sinasabi. Ito yung gusto ko din ma-achieve talaga, na ini-immerse ko din yung sarili ko every time nasa isang destination. Sayang, may hindi tayo napuntahan kasi nagtagal tayo sa baba. Na-enjoy ko yung dinosaurs, na-enjoy ko yung humans, human fossils, tapos hindi natin napuntahan yung Hope Diamond. Nasa taas siya. So that's the most famous diamond in the world. So again, kapag mga ganito, may lagi tayong sinasabi, there's always, at least there's a reason to come back. Yun, yung Hope Diamond na yan. So kung kayo guys ay magpupunta ng Washington DC, mag-museum hopping kayo. I think 3 days for museums, kulang siguro sa dami ng museums dito. Close na sila guys kasi hanggang 5:30 lang. Pero nag-open sila ng 10. Kasi kanina nung hindi na tayo pinapasok, sabi, balik ka na lang ng 10. Di na talaga pwede, very strict sila dito. Salamat sa pagsama sa atin from New York here to Washington DC. Grabe yung grabe yung snow, kapal. At umuulan pa ata. Umuulan nga. Kunin ko muna yung payong ko. But anyway, this is Dave guys, the Kuripo Traveler. Let's live our best lives. Bye-bye here from Washington, DC. Na-share ko ba na ito yung capital ng United States? Oo, no? Tapos ito yung, nandito yung government seat. Siyempre pinakita ko na yung kanina, yung White House. Okay, yun lang. Bye-bye. See you sa next adventure natin.